Isang hampas ng kulog at ang pinakamayayabang sa Maynila ay sabay-sabay na lumuhod. Pero ang mas nakakagulat, ang pinagmulan ng kidlat ay isang hinamak na pulubi. Sino ba talaga siya? At ano ang kapalit ng bawat kulog na kanyang pinapakawalan? Kapag nagsimula ng magsara ang simbolo sa lupa at kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagiging tao o pagiging immortal, doon magsisimula ang tunay na laban. Kung gusto mong malaman kung paano niya nilupig ang lahat sa isang iglap, panoorin mo ito hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong kwento na puno na hiwaga at kapangyarihan, mag-subscribe ka at mag-comment ng susunod mong gustong marinig. Sa gabing hinati ng kidlat ang langit ng Maynila, may isang hampas ng kulog na nagpayanig sa buong lungsod. At sa isang iglap, ang lahat na mayabang ay napaluhod. Ngunit walang nakakaalam na ang pinanggalingan ng kulog na iyon ay ang binatang kanina lang, ay hinamak at tinawag na walang kwenta. Sa ilalim ng tulay sa Pasig, kung saan ang amoy na usok at ulan ay naghahalo, doon siya nakatira. Si Elias, isang payat na binatang laging nakasuot ng lumang tsinelas at kupas na kamiseta. Tuwing umaga, pinagtatawanan siya ng mga tambay. Binabato ng barya ng mga anak mayaman. Na tila ba ang kahirapan ay isang krimeng dapat ikahiya. Hamakin mo ang sarili mo bago ka hamakin na mundo. Iyan ang madalas niyang bulong. Habang pinipisil ang lumang kwintas na may simbolong hindi maintindihan na sinuman. Sa kanto ng Quiapo, sa ilalim ng mga ilaw na kumikislap, isang grupo ng kilalang negosyante ang palaging nagpapakita ng yabang. Sila ang may-ari ng mga gusali. Sila ang may hawak ng kapangyarihan. At sila ang dahilan kung bakit maraming tulad ni Elias ang naghihirap. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, napagtripan nilang itulak si Elias sa baha. Habang pinagtatawanan, wala kang halaga, sigaw ng isa. Isa kang basura, dagdag pa ng isa. Ngunit sa sandaling bumagsak ang kanyang katawan sa tubig, isang kakaibang liwanag ang gumuhit sa langit. Ang kulog ay hindi lang basta tunog. Ito'y tila tawag. Tila kag-alaala. Tila paalala ng isang sinaunang sumpa. Biglang nagdilim ang paligid. Ang mga ilaw sa poste ay sumabog. Ang hangin ay umikot na parang bagyo. Tumayo si Elias. Basa. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy na may halong kidlat. Sa bawat hakbang niya, ang tubig sa baha ay tila umatres. Ang mga taong kanina'y nagtatawanan ay biglang natigilan. Muling dumagundong ang kulog. Ngunit sa pagkakataong ito, tila sumusunod ito sa pagtaas ng kanyang kamay. Isang hampas. At sa isang iglap, ang pinakamayabang sa kanila ay tumilapon na parang papel sa hangin. Sigawan. Takbuhan. Takot. Ngunit hindi pa iyon ang tunay na dahilan ng kanilang pangamba. Sapagkat sa likod ng kidlat, may aninong anti-unting lumilitaw. Isang simbolong kapareho ng nasa kanyang kwintas. Umikot sa kanyang likuran. Parang sinaunang selyo ng kapangyarihan. May mga matatandang naglalako sa Quiapo na biglang napaluhod. Tila may naalala. Tila may kinikilalang matagal nang nawala. Hindi maaari, bulong na isang matandang babae. Bumalik na siya. Ngunit sino ang bumalik? At bakit ngayon? Habang unti-unting nagkakagulo ang lungsod, may isang lihim na samahan. Sa loob ng isang lumang bahay sa Intramuros, ang sabay-sabay na tumingin sa kalangitan. Sa gitna ng silid, may lumang larawan. Ng isang lalaking kamukhang-kamukha ni Elias. Kuhang-kuha noong panahon ng mga Kastila. Parehong mata. Parehong kwintas. Parehong marka na kidlat sa noo. Imposible, sabi ng pinuno ng samahan. Dapat ay natapos ng sumpanon pa man. Samantala, sa gitna ng kalsada, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, lumakad si Elias palayo. Hindi siya tumatakbo. Hindi siya nagmamadali. Ngunit bawat yapak niya ay may kasamang mahinang ugong ng kulog. Sa kanyang isipan, may mga alaala na hindi niya kailanman nabuhay. Mga digmaan, mga paghihiganti, mga pangakong hindi natupad, at isang pangalan na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang tenga. Tagapuksa. Ngunit kung siya nga ay immortal, kung siya ang sinasabing bumalik, bakit gayon lamang siya nagising? At ano ang kapalit? Ang bawat hampas ng kulog na kanyang pinapakawalan. Sa malayo, isang batang babae ang nakatingin sa kanya. Hawak ang kaparehong simbolo.
At sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, muling dumagundong ang kalangitan, na parang may paparating na mas malaking unos. Na hindi pa handang harapin ng buong lungsod, ang hangin ay biglang naging mabigat. Parang may humahawak sa dibdib ng bawat taong nakasaksi. Hindi na ito basta bagyo. Hindi na ito simpleng galit ng kalangitan. Ito'y paggising na isang bagay na matagal nang ikinulong. Huminto si Elias sa gitna ng kalsada. Ang mga ilaw ng jeep at kotse ay sabay-sabay na namatay, at ang tanging liwanag na natira ay ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang batang babae ay dahan-dahang lumapit. Hindi takot. Hindi nag-alinlangan. Alam mo na ba kung sino ka? Mahina niyang tanong. Natila ba hindi tinatablan ng kulog ang kanyang tinig? Napapikit si Elias. At sa isang iglap, mga alaala ang sumabog sa kanyang isipan. Isang templo sa bandok. Mga mongheng nakaluhod. Isang ritual sa ilalim na madilim na ulap. At siya, hindi bilang si Elias, kundi bilang isang nilalang na hindi tumatanda, na hinirang upang panatilihin ang balance. Sa bawat siglong lumilipas, kapag sumusobra ang kasakiman, kapag ang makapangyarihan ay inaabuso ang mahihina, siya ay muling nagigising. Ngunit bawat pagising, may kapalit. Bawat kulog na tatawagin mo, may alaala kang mawawala, bulong ng batang babae. Anti-unting namuo ang takot sa kanyang dibdib. Hindi para sa sarili, kundi sa kung ano ang maaari niyang makalimutan. Sino si Elias? Kung mawawala ang lahat ng alaala niya? Ang mga ngiti ng mga batang binigyan niya ng pagkain, ang amoy ng pandesal tuwing umaga, ang simpleng buhay sa ilalim ng tulay. Muling kumidlat. Sa kabilang dulo ng kalsada, dumating ang mga itim na sasakyan. Ang lihim na samahan mula Intramuros. Nakasuot ng itim. Hawak ang mga sinaunang simbolo. Oras na para tapusin ang siklo, sigaw ng kanilang pinuno. Sabay-sabay silang umangat ang mga kamay. At ang lupa ay nagsimulang manginig. Isang malaking simbolo ang nabuo sa kalsada. Umilaw. Umikot. Tila kulungan. Napatingin si Elias sa batang babae. Kapag pinili mong labanan sila, magiging ganap ang pagising mo, sabi nito. Ngunit maaring hindi mo na maalala kung bakit mo ginagawa ito. Tahimik ang paligid. Parang naghihintay ang buong lungsod ng kanyang pasya. Sa kanyang puso, naglalaban ang dalawang mundo. Ang immortal na tagapuksa. At ang simpleng binatang natutong ngumiti sa kabila ng kahirapan. Isang malakas na kulog ang muling dumagundong. At ang simbolong nakaguhit sa lupa ay nagsimulang sumara. Isang hakbang na lang. At makukulong siya. O isang hampas ng kulog. At maaring magiba ang lahat. Tumingin siya sa kalangitan. Sa makapal na ulap na tila ba tumatawag sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi siya galit. Hindi siya naghihiganti. Kundi nagdadalawang isip. Dahil sa gilid ng kanyang isipan, may isang mukha na unti-unting naglalaho. Isang matandang babae sa Quiapo, na minsang nagbigay sa kanya ng mainit na lugaw. Hindi niya maalala ang pangalan. At habang itinaas niya ang kanyang kamay, ramdam niyang may isa na namang alaala ang nawawala. Ang tanong na lamang, ilang bahagi pa ng kanyang pagkatao ang kaya niyang isakripisyo bago tuluyang maglaho si Elias. At ang matira na lamang ay ang immortal na nilalang na walang pusong may iwan upang maalala kung bakit siya lumalaban. Ang ulan ay tila humina, parang nakikiramdam sa kanyang pasya. Ang simbolong umikot sa lupa ay anti-unting sumisikip. Ang mga kasapi ng lihim na samahan ay sabay-sabay na nagbubulong. Mga salitang mas matanda pa sa Intramuros. Nanginginig ang hangin. Ngunit mas nanginginig ang loob ni Elias. Sa kanyang palad, may namumuong liwanag. Hindi kasing bagsik ng kanina. Hindi kasing galit. Mas tahimik. Mas malalim. Parang tibok ng pusong hindi pa handang mamatay. Napatingin siya sa batang babae. At sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito ang lungkot. Hindi ako tagapag-udyok, sabi nito ng maahan. Ako ang tagapagpaalala. Na halos pabulong niyang tanong. Ngunit bago pa man siya masagot, isang alaala ang tuluyang napiktas. Isang hapon sa ilalim ng tulay. Mga batang tumatawa habang hinahati niya ang tinapay. Ang simpleng saya ay naglaho na parang usok. Napetras siya. Ang kulog sa kanyang kamay ay nagliwanag. Kung lalaban siya,
May liligtas niya ang mga mahihina. Ngunit bawat hampas ay kapalit ng isang piraso ng kanyang pagiging tao. Sa harap niya, ang pinuno ng samahan ay sumigaw. Hindi ka tao. Isa kang sumpa. Ang mga salitang iyon ay tumagos. Hindi ba't iyon din ang paulit-ulit niyang narinig buong buhay niya? Walang halaga. Walang kwenta. Walang lugar sa mundong ito. Ang simbolo sa lupa ay halos magsara. Ang hangin ay umikot na parang hihigupin siya. Huminga ng malalim si Elias. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumingin sa langit, kundi sa paligid. Sa mga vendor na nagtatago sa ilalim ng tolda. Sa driver ng jeep na nakasilip mula sa loob. Sa batang babae na mahigpit ang hawak sa kaparehong simbolo. Hindi siya nagising upang maghiganti. Nagising siya dahil may kailangang protektahan. Unti-unti niyang ibinaba ang kamay. Ang kulog ay hindi niya pinakawalan. Sa halip, ipinikit niya ang mga mata. At hinayaang ang umikot na simbolo ay lumapit. Isang liwanag ang sumabog. Hindi malakas, kundi parang alon. Tumigil ang hangin. Natahimik ang kulog. Ang mga kasapi ng samahan ay napaurong. Tila ba may hindi nila inasahan. Nang maglaho ang liwanag, nakatayo pa rin si Elias. Ngunit ang marka sa kanyang noo ay bahagyang kumupas. Parang may piniling huwag tuluyang magising. Lumuhod siya sa basa at malamig na kalsada. Hinihingal. Ang mga alaala ay nariyan pa. Hindi kompleto. Ngunit hindi rin tuluyang nawala. Ang batang babae ay lumapit. At marahang inilagay ang simbolo sa kanyang palad. Hindi kailangang maging ganap ang bagyo. Para maprotektahan ang mga tao, sabi nito. Sa malayo. Unti-unting umaalis ang mga itim na sasakyan. Hindi pa tapos. Hindi pa nawawala ang banta. Ngunit sa gabing iyon, pinili ni Elias na manatiling tao. Habang ang ulap ay dahan-dahang naghihiwalay. At ang unang sinag na madaling araw ay sumilip sa pagitan ng mga gusali. May isang mahinang ugong paring nananatili sa kalangitan. Tahimik. Naghihintay. At sa dibdib ni Elias, may natitirang tanong. Kung darating muli ang oras. Kung muling kakailanganin ang isang hampas ng kulog. Handa ba siyang isuko ang lahat? Kahit ang huling alaala. Na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban lumipas ang ilang araw. At ang Maynila ay tila bumalik sa dati nitong ingay. Maka-jeep na muling bumubusina. Mga tindero sa Quiapo na sumisigaw ng paninda. Mga batang naghahabulan sa eskinita. Ngunit sa ilalim ng normal na umaga, may kakaibang katahimikan. Sa ilalim ng tulay sa Pasig, muling naupo si Elias. Hawak ang isang papel na supot ng pandesal. Tahimik siyang nakatingin sa tubig. Na dati saksi sa kanyang pagising. Wala na ang malalakas na kulog. Wala na ang umikot na simbolo. Ngunit paminsan-minsan, kapag umihip ang hangin, may mahinang kuryenteng gumuguhit sa kanyang balat. Hindi siya ganap na tao. Hindi rin ganap na immortal. Pinili niyang manatili sa pagitan. Ang lihim na samahan ay hindi na muling nagpakita. Ngunit alam niyang nagmamasid sila. Naghihintay ng sandaling muli siyang magkamali. Sa kanyang isipan, may ilang puwang na hindi na niya maabot. May mga mukha na hindi malinaw. May mga tawag na hindi na niya maalala kung saan nanggaling. Ngunit may isang alaala na mahigpit niyang pinanghahawakan. Isang simpleng pangungusap na hindi niya alam kung sino ang nagsabi. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagsira, kundi sa pagpili kung kailan hindi gagamitin ang kapangyarihan. Napangiti siya. Sa di kalayuan, may batang babae na muling dumaan. Nakasuot ng simpleng puting damit. Saglit silang nagkatitigan. Walang salita. Walang paliwanag. Ngunit sa mga mata nito, may kumpirmasyon. Ang siklo ay hindi pa tapos. Ngunit hindi na rin ito kontrolado ng galit. Biglang kumulimlim ang langit. Isang mahinang kulog ang gumulong. Napatingala ang mga tao. Ngunit walang takot. Sa pagkakataong ito, ang kulog ay hindi banta. Isa lamang itong paalala. Nasa gitna ng lungsod, may isang binatang minsang hinamak. Na kayang igupo ang kayabangan ng mundo. Ngunit piniling maglakad ng tahimik. Tumayo si Elias. Iniabot ang huling pandesal sa batang pulubi sa tabi niya. At habang siya'y naglalakad palayo, ang araw ay tuluyang sumikat. Sa kanyang likuran,
Isang manipis na guhit ng kidlat ang gumuhit sa langit. Hindi malakas. Hindi mapanira. Kundi parang lagda. Ang isang immortal. Na natutong maging tao. At sa unang pagkakataon, ang kulog ay hindi na sumunod sa galit, kundi sa tibok ng kanyang puso.